So what's up? Magandang hapon sa inyong lahat mga kamanok. Again, muli nating sasagutin ang inyong mga katanungan dyan sa comment section gaya ng aking palaging pangako. So yung pong tanong po ninyo kahapon, yan po ang ating magiging sagot ngayon. Kaya kung kayo po ay magpo-comment sa ibaba sa mga video nating ginagawa, yan po ay masasagot natin bukas. Ganyan po tayo kabilis, talagang maaasahan at talagang magagamit nyo po kaagad yung mga kasagutan na aking ibibigay sa inyo. Okay? So, ang payo ko lang, tapusin niyo po yung video kasi ilang tanong po yung paghahati-hatian ng bawat video nating ginagawa. So, ibig sabihin, sa isang video, sa loob niyan, napakarami pong tanong. Sunod-sunod po yung tanong na sasagutin natin para po talagang lahat po ay masagot. Alright? So, isa lang palagi ang hinihiling ko mga kamanok para po kayo ay masagot ko rin. Siyempre, para mabilis nyo pong makita yung aking kasagutan, mag-subscribe po kayo, mag-like at mag-comment din po sa ibaba ng ating video na ito. Okay? Kung nagawa nyo na po yan, simulan na po natin ang ating topic ngayong hapon na ito. So, ang unang katanungan mga kamanok ay galing kay Chris Mino Sapadin. Ayan, so Chris Mino, ito yung katanungan mo. Kulang din ang info mo, idol. Dapat sabihin mo din kung anong oras dapat ipainom ang Voltflex or hindi ba pinapakain pag pinapainom. Okay? So, medyo bumababa ang ating camera. Alright. So, mga kamanok, ang Voltflex KQ po, yan po ay binibigay natin sa mga manok natin na nahihirapang tumunaw or hindi na talaga magtunaw. Napansin ninyo na parang ayaw kumain, matamlay kumain, tapos malungkot, naka-steady lang sa isang tabi, ayaw lumakad, ayaw kumilos. So, check nyo yung butse. Pag mayroong pagkain dyan, ibig sabihin, hindi siya nagtunaw. So, Voltflex KQ po ang pinakamagandang ibigay. At ibinibigay po ito, kasi kung hindi nagtunaw, huwag nyo nang pakainin, saka nyo bigyan. Pero kung kayo po ay halimbawa ay may papasyalan, may pupuntahan, after feeding po ito. Kasi po ang trabaho ni Voltflex is tunawin ng maayos yung pagkain para maayos po yung conversion ng pagkain to energy. Kasi yung pagkain po, yun po yung ginagamit nilang energy. Pag magandang panunaw ng manok, okay, may energy po sila. So, after feeding po, kung maayos ang manok, and kung hindi po nagtunaw, huwag nang pakainin, subuan na lang po para tunawin po yung kanyang kinain. Right? So, maliwanag tayo kamamaya. So, next question po tayo. Ito naman galing kay Jika May Baktad. Paano po natin paaamuin ang isang mailap na manok? Kamamay, salamat po sa sagot. Thank you. Okay, paano ba natin paaamuhin ang isang mailap o yung tinatawag nating high-strung chicken? Yung tipong lalapit ka pa lang, tumatakbo na kaagad. Parang mga labuyo. Yung pag nakita ka, lumilipad na kaagad. So, paano ba natin sila paaamuhin? Yung tipong pag dumaan ka, nandyan lang sila. Naka-steady. Okay? So, ang gawin niyo po dyan mga kamanok, mas bigyan niyo po siya ng maraming oras. Hawakan niyo po palagi siya. Ipa-feel niyo po na safe po yung manok kapag hawak po ninyo. Okay, kung halimbawa nasa cording po siya, so, dahan-dahan nyo pong hawakan yung cord. Then, dahan-dahan nyo po siyang hawakan. Dahan-dahan nyo pong i-carry na ganyan. Tapos, hayaan nyo po siyang gumalaw. Kung halimbawang gumagalaw siya, hayaan mo lang. Then, pag tumigil po siya ng galaw, yun nyo pong haplos-haplosin na ganyan. Okay? So, yung ulo, yung likod, yung buntot, yung paa. So, pag na-feel po ng manok na safe siya habang hawak mo, masasanay siya. And dapat araw-araw nyo po itong gawin. Mas maganda umaga at hapon. Bago kayo magpakain, hawakan nyo po sila, haplosin yung ganyan para masanay. Maganda kung kumuha ka ng konting tubig, lagay nyo sa tabo, then medyo basa-basain nyo po yung mukha, yung pulok, yung likod, at yung paa. So para sa ganun, ma-feel ng manok na maginhawa siya kapag hawak po ninyo. Safe siya kapag hawak po ninyo. Sa loob ng isang buwan na ginagawa niyo po yan, mapapansin niyo po yung behavior ng manok magiging maayos na po. Kahit lapitan niyo po sila, hindi na po sila high-strung. Yun po ang isang sekreto dyan. Focus lang sa manok, magbigay lang ng oras,
Lagi lang siyang hawakan, ipa-feel na safe yung manok kapag hawak niyo po sila. Yan po ang pinaka-effective na paraan para po maging maamo yung isang manok. So next question po tayo mga kamanok. Ito naman galing kay Maylin Ortiguesa. Ayan, so good day po idol. Ayan, pa-shoutout po. Taga-Samar po ako. Ayan, so mega shoutout sa iyo, Maylin. And ito yung katanungan mo. Tanong ko lang idol, may sipon po yung aking manok. Pwede po bang gamitin ang bawang pagdating sa kanya? Okay, so ang bawang, yan po ay antibacterial. Pero hindi po siya nakadesign para igamot sa mga alaga nating may respiratory disease. Meron po talagang nakalaan na talagang antibiotic para sa kanya. Okay? So marami po dyan. Amtil, Premoxil, Doxilac, may mga injectable supplements, injectable antibiotics pa tayong ibinibigay pag talagang tumagal na yung sipon. So ganun po. And related sa katanungan mo, kung pwede ba ang bawang pagdating sa sipon, pwede naman yan, kaso hindi talaga siya yung pinakatumbok na antibiotic para dyan. Okay? So, mas mainam pa rin na gumamit tayo ng mga talagang antibiotic para sa sipon. Okay? So, maliwanag tayo dito, ano? So, next question po tayo. Ito naman galing kay Maeng Sumahit. Idol, bakit mahinang kumain ang manok ko? Kahit pinurga ko na, pinaliguan, binigyan ng injectable supplements, mahina pa rin kumain. Ano ang dapat kong gawin? Okay, mga kamanok, kapag ganyan pong mahinang kumain, napurga mo na, nabigyan mo na ng injectable supplements, naliguan mo na, so ang kulang dyan is yung probiotics. So ang probiotics, siya po yung tumutulong upang maging maganda po ang digestion ng manok. Kapag po hindi maganda ang digestion ng manok, hindi rin po bibilis ang panunaw. Kaya po nawawala yung gana ng manok, mabagal po ang panunaw. Sa tao po, kung ikaw po ay payat, mabilis kang magtunaw ng pagkain, maaga pa lang, gutom ka na agad. At pag gutom ka na agad, magana kang kumain. Hindi ka gaya ng matataba na kumain ngayon, mamaya kakain na naman, pero busog pa. Yun po ang ibig kong sabihin. Kaya po, dapat maraming probiotics ang katawan ng manok para sa ganon, yung digestion ng manok mabilis, mas mabilis din po ang pagtaas ng appetite. Kahit yan ay napurga mo, napaliguan mo na, kung hindi maganda ang digestion, hindi malusog ang digestion dahil kulang sa probiotics, possible talaga hindi pa rin yan magana. Kung ako nga dito mga kamanok, naka 1 day 1 eat ako, and yung aking pagkain talagang consistent na mayaman sa probiotics dahil kay fermented Jackie Oats. Kaya palagi kong sinasabi sa inyo, gumamit kayo ng fermented Jackie Oats kasi napakarami ng bitamina na makukuha ng inyong mga alaga. Hindi nyo pagsisisihan. Yung tipong hindi nyo na kailangan pag gumamit ng kung ano-anong bitamina para lang makuha ang kalusugan na gusto ninyo pagdating sa inyong mga alaga. Okay? Kung matumal kumain, walang gana kumain, napurga mo na, tama yung magpurga ka. Pero kailangan mag-supply ka ng magandang pagkain, healthy pagkain na mayaman sa probiotics. Okay? So next question po tayo. Ito naman galing kay Melvin. Idol, pwede na bang mag-take ng B12 ang manok ko? Coming 4 months na sila. Paano po ito gamitin? Okay? Sa 4 months old, actually, napakabata pa ng 4 months old para bigyan natin ng mga suplementong ganito Pwede pa yung makuha sa pagkain. Kagaya ko dito mga kamanok, madalang o bibihira kung kinakailangan lang ako nagbibigay ng vitamina. Kasi nga po, sa pagkain pa lang, nakukuha na po nila ang lahat ng vitamina kailangan ng kanilang katawan. Pero kung magbibigay ka, halimbawa putlain yung 4 months old mo. Okay? So, pwede ka magbigay dyan ng B12. So, ang gawin mo, kalahati lang po mga kamanok. Kalahati lang, pwedeng 3 times per week, okay na po yun. Para sa ganon, masuplayan lang ng magandang sirkulasyon ng dugo ang kanyang pangangatawan at hindi na siya mamutla. Okay? Siyempre, magbibigay rin ito ng gana pagdating sa kanya. Okay? So, maliwanag tayo kamamaya. So, next question po tayo. Ito galing kay Greg Warren Gabumpa. So, last question muna to.
Last question muna po ito. Idol Mamay, may tanong ako ulit. Sana masagot. Yung 3 months old ko po na baby stag, naka 7 days na ako ng Sulpar QR na tablet. Hinahati ko lang po, pero hindi pa rin nawawala yung sipon. Ano kaya magandang ibigay pag ganon? Okay, kung may sipon po ang inyong mga alaga at binigyan niyo po siya ng Sulpar QR, mali po. Ang Sulpar QR po ay para sa intestinal problem ng ating mga alaga. So yan po kasi ay dalawa. Yung sakit ng ating mga alaga nahahati sa dalawang kategory. Yung isa, respiratory problem, at yung isa naman is intestinal problem. So kapag respiratory, ang antibiotic niyo pong gagamitin is yung mga Amtil, Doxilac, Elspec, yan pong mga ganyan. Pero kung ito pong intestinal problem, so mga sulpar po ang inyong gagamitin. Okay, mga sulpa antibiotic kagaya ng Tepox 48, kagaya ng Sulpar QR, yan po ang gagamitin. Kung sipon at nagbigay ka ng Sulpar, contrast po, magkaiba. Kaya po hindi po ma-address ng maayos yung sakit ng manok. O kaya hindi po mapagaling ng maayos yung sakit ng manok kasi mali po. Okay, ulitin ko, kung may sakit na sipon, pisik halak, respiratory disease, so kailangan mo dyan is antibiotic na para sa respiratory, hindi yung para sa intestinal. Magkaiba po yun. Okay, so ano po pwede dyan? Pwedeng Amtil, Toxilac, pero make sure, i-declog nyo muna yung manok, alisin yung sipon, alisin yung malagkit na laway para mas mabilis po ang gamutan. So mga kamanok, sana kahit paano makatulong ang simpleng advice na ito pagdating sa inyong mga alaga and hopefully makatulong. So sa mga gustong magtanong, feel free kasi free naman talaga. So mag-comment lang sa baba at ako po mismo ang sasagot. At sa mga gusto pala maging members ng ating channel, if ever na gusto niyo pong ma-priority kayo, one-on-one coaching, kung ano man ang gusto mong itanong, pwede kitang gabayan. Okay, magpa-member lang po kayo, hanapin niyo lang po yung join button dyan. At ako po mismo ang magdi-discuss sa inyo kung ano po ang dapat nyong gawin pagdating sa pagmamanok. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.